Kasabay ng paglahad ni Tony Tadag ay ang pagpapaalam niya sa kanyang mga kasama ukol sa mga masalimuot nilang karanasan sa kanilang pinanggalingang baryo. Alam niyang wala yung kaugnayan sa mga nangyayari pero ang ikinagagalit niya ay ang pagkamatay ng mga malapit na tao sa kanyang buhay kapalit ang buhay ng mga taong pawang pabigat lamang sa mundo. Dahil dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at puot sa mga nilalang na nakapalibot sa kanilang grupo. Matapos naman yung marinig ni Tandang Ibok, dali-dali namang yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "At sinong may sabing ginagawa natin ito para sa kanila? Mukhang nakakalimutan mo, iho, na ang ginagawa natin ito ay paghahanda sa pagtatawid ng ating kaluluwa sa langit. Hayaan mo yung mga tampalasang yan. Kapag namatay ang mga yan, sa impyerno ang bagsak nila. Sa ngayon, wala nang mas mahalaga pa sa mga dakilang gawaing ating ginagawa." Matapos naman yung marinig ni Tadag, doon pa lamang nagkaroon ng kaliwanagan ang kanyang isipan. Mahirap mang aminin pero alam niya sa kanyang sarili na mayroong punto ang mga bagay na inilahad sa kanya ng ermitanyo. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang umusad papalabas ng baryo. Habang dinaraanan nila ang napakaraming bangkay ng mga kubot, wala silang nararamdamang awa sa mga ito. Pagsilay nila sa isang kubot na dahan-dahang gumagapang papalayo, bigla naman yung binato ng tigalpo ni Tadag at buong puwersang pinukol ng tipak ng batong nakuha nito sa tabi ng daan. Dahil sa kanyang ginawa, tuluyan na ngang nalagutan ng hininga ang nilalang. Matapos niya yung gawin, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad na para bang walang nangyari. Sa pagbagtas nila ng daan, nanatiling tahimik lang naman itong si Tadag sa kabila ng mga pag-uusap ng kanyang tauhan. Bagaman naririnig niya ang mga boses nito, nakapagtatakang hindi niya maintindihan ang mga katagang inilalahad ng kanyang kaibigan. Kahit anong pilit niyang unawain ito, tila bang hindi talaga ito maunawaan ng kanyang isipan. Yung pakiramdam na bigla kang nabingi matapos kang masabugan sa tenga ng kung anong bagay, ganon na ganon ang nararamdaman noon ni Tadag. Nagbago lamang ito nang maramdaman niyang humawak sa kanyang balikat si Tandang Ibok. Pagsilay niya dito, nasipat niya ang napakaamong ngiti ng matanda na siya namang nagdulot ng kapayapaan sa kanyang katawan. "Ayos ka lang ba? Kung hindi mo na kaya, sasabihan ko sila na magpahinga tayo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Malapit na tayo, iho. Konting usad na lang." Wika ni Tandang Ibok habang tinuturo ang dulong parte ng lugar. Pagsilay nila Tadag sa lugar na yon, doon nila nasilayan ang iilang mga nagkukumpulang kubo na pinaghihinalaan nilang tirahan ng kuba. Dahil sa kanilang nakita, mas lalong nabuhayan ng loob ang kanilang pangkat na magpatuloy. Kinaumagahan, halos ilang milya na din ang nabagtas ng kanilang pangkat. Yung iilan sa kanila, masisipat mong paika-ika na sa paglalakad dahil sa labis na pamamanhid ng mga binti nila. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, agad naman siyang naghanap ng isang lugar na maaari nilang pagpahingahan. Habang nagpapahinga ang kanilang pangkat, tanging pagtitig na lamang sa paligid ang kanilang ginawa dahil sa kawalan nila ng pagkain. Maging inumin ay kapos na din ang kanilang pangkat, kung kaya't ang iilan sa kanila ay halos magkabitak-bitak na ang labig dahil sa uhaw. Nang masipat naman ni Tandang Ibok ang kalbaryo ng kanilang grupo, agad naman yung nagdesisyon na umakyat sa puno ng nyog. Matanda na ito pero daig pa nito ang mga antingerong kasama nito kung lakaran lang ang pag-uusapan. Isipin ninyo sa edad na 73 taong gulang, nakakaya niya pa ang ganoong paglalakbay.
Kung nagkataong ordinaryong matanda lang itong si Tandang Ibok, paniguradong hindi pa man ito nakakalayo sa baryo nila Tadag, makakaramdam na yon ng pananakit ng kasukasuan. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, kahit papaano unti-unti na ding nanumbalik ang lakas ng mga kasama nila. Buko lang ang naging sandalan nila sa lugar na yon, gawa ng karamihan sa mga punong may bunga roon, pinaghihinalaan nilang nagtataglay ng lason. Naniniwala si Tandang Ibok, kahit gaano pa man kalala ang salot sa isang lupain, hindi nito kayang maapektuhan ang bunga ng nyog. Itinuturing na banal ang tubig sa nyog, kung kaya't walang kakayahan ng anumang lihim na yon ay sirain. Lumipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang maglakbay papalapit sa lugar ng kuba. Mula sa kanilang kinaroroonan, tanaw na nila ang mga kubong nasa hangganan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, napansin nila sa lugar na yon na napakatahimik. Sa unang tingin, hindi mo akalaing may taong naninirahan doon. Malulusog din ang mga damong nakatanim sa paligid, kung kaya't hindi mo iisiping may naninirahang masamang nilalang sa mga kubo. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang grupo nila nang makasilay sila ng 5 lalaki at 5 babae na naglalakad papalapit sa kanila. Nakasuot yon ng mga puting tela at meron itong daladalang mga patpat. Paglapit ng mga ito sa harapan ng kanilang grupo, bigla naman yung tumigil habang patuloy sila nitong pinagmamasdan. Sila Tadag noon, kalmado lang, naghihintay ng pag-atake ng kanilang mga kalaban. Matapos nila yung pagmasdan, doon nila naramdaman ang presensya ng mga gabunan at mangkukulam. Sa puntong yan, napagtanto nila na yun na ang 2 pinagsamang lahi na kanilang huling makakaharap bago ang kuba. Ang labis lang nilang ipinagtataka ay kung bakit binubuo lamang ito ng maliit na grupo. Upang makasigurong yun nga ang hinahanap nila, nagpasya si Tadag na tanungin ang mga ito. Ang kanyang naging tanong sa mga nilalang na yun ay, "Matanong ko lang, mga gabunan at mangkukulam ba kayo?" Matapos naman yung marinig ng 5 babae, agad naman itong ipinakita sa kanya ang mga alaga nitong insekto na halos galapad ang laki. Bawat babaeng naroon may daladalang iba't ibang uri ng hayop na animoy nagsisilbing armas nito. May garapatang galapad ang laki, uod na halos singhaba ng binti, kulisap na mayroong maraming balahibo sa pakpak, itim na uod ng paru-parong tumigas at reyna ng anay. Dahil sa ipinakita ng mga ito, hindi pa man yun nakakapagsalita, alam na ni Tadag kung ano ang nais ipahiwatig ng mga nilalang. Habang pinagmamasdan nila ang mga kababaihan, pansin na pansin naman nila ang pag-aangil ng mga kalalakihan. Pagsilay nila sa mga ito, doon bumungad sa kanila ang malaaso nitong pagmumuka na dahan-dahang naglalaho. Kahit tirik na tirik noon ang araw, tila bang hindi nito gaanong naaapektuhan ang mga gabunan. Maya-maya pa, bigla namang inihanda ng mga kasama niya ang mga kalasag nito nang marinig nila ang pag-aangil ng mga gabunan. Habang hindi pa nag-uumpisa ang labanan, pilit naman yung tinanong ni Tandang Ibok ukol sa kinaroroonan ng kuba. Hanggat maaari, nais nilang malaman ang lokasyon nito nang sa gayoy hindi na sila mahirapan sa paghahanap ng pinuno ng kanilang mga kalaban. Subalit matapos makapagsalita ni Tandang Ibok, nasipat nila yung mabilisang sumusugod sa kanilang pangkat. Dahil sa nangyari, napilitan na din silang makipaglaban. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang grupo ni Tadag dahil sa lakas ng mga gabunang sumusugod sa kanila. Pinilit pa nila yung harangan gamit ang kanilang mga kalasag pero wala yung gaanong epekto. Makalipas pa ang ilang minuto
halos hindi na masilayan ni Tadag ang mga kasama niyang tinangay ng mga ito. Si Tandang Ibok noon, halos hindi na niya gaanong masilayan dahil sa ginagawa nitong paghahabol sa mga gabunan. Sa pagkawala ng kanyang mga kasama, tanging ang 2 mambabarang at 1 gabunan na lamang ang kaharap niya. Dahan-dahan yung lumalapit sa kanya, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Pagsilay ni Tadag sa pagsugod ng gabunan, buong puwersa naman niya yung sinapak sa pagmumuka, sabay tisod sa paa nito. Pagbagsak ng aswang sa lupa, bahagya naman siyang napaatras nang masipat niya ang mga mambabarang na mabilisang sumusugod sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa bitbit nitong mga insekto, kung kaya't minabuti ni Tadag na magdoble ingat. Maya-maya pa, nang medyo maantala ang paglalaban nila, doon niya nasilayan ang pagsanib ng mga insekto ng mambabarang. Noong una, inakala niyang ordinaryo lamang ang ganoong pangyayari, subalit nang maramdaman na niya ang pagsimoy ng mabigat na presensya sa paligid, doon na siya unti-unting nabahala. Para makontra ang abilidad nito, walang pagdadalawang isip namang ipinangibabaw ni Tadag ang wisyo ng kaptan sa kanyang katauhan. Sa muling pagwasiwas niya ng kanyang latigo, ramdam na ramdam niya ang pagdadalawang isip ng mga kalaban niya. Alam niyang nasisindak na ang mga ito, kung kaya't hindi niya na yun binigyan ng pagkakataon para makalaban. Pagsilay ni Tadag na unti-unti nang bumababa ang depensa ng mga nilalang, buong puwersa naman niya yung sinugod. Bago pa man siya makalapit sa gabunan, hinugot niya sa kanyang bewang ang kanyang punyal at mabilisan yung ibinaon sa dibdib ng nilalang na yun. Matapos niya yung maisakatuparan, sinunod na niya ang 3 mambabarang na abalang-abala sa kanilang ginagawang ritual. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-atake, kitang-kita niya kung papaano lumuhod sa kanyang harapan ang kanyang mga kalaban. Bagaman nag-aagaw buhay na ang mga ito, hindi niya na yun binigyan ng pagkakataon para makaganti. Sa bawat paghataw niya dito ng kanyang latigo, wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang itaas ang kanilang mga kamay habang patuloy na umiiyak. Hindi naglaon nang mawalan na ng lakas ang mga ito, tanging paghawak na lamang sa mga damo ang kanilang nagawa. Sinubukan pa nilang itaboy si Tadag papalayo pero tila bang hindi na sapat ang kanilang mga lakas para yon ay magawa. Sinasayang niyo lang ang panahon ko. Gusto niyong makaligtas? Sabihin niyo sa akin ang kinaroroonan ng inyong pinagsisilbihan. Sa ganung paraan, baka magbago pa ang isip ko. Wika ni Tadag sa mga nilalang. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang paisa-isa naman niyang paghampas ng latigo sa likod ng mga ito. Yung isang mambabarang noon, nasisipat na niyang naaagnas, indikasyon na dahan-dahan na yung nawawala ng buhay. Sinubukan pa yung tulungan ng kasama nito pero sadyang malulubha ang tinamo nitong pinsala sa katawan. Dahil dito, bakas naman sa pagmumukha ng kanyang mga kalaban ang labis nitong pagkagalit sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng puot na nararamdaman nito, wala yung magagawa kundi ang sumunod kay Tadag. Lumipas pa ang ilang minuto, napilitan ng maglahad ng detalye ang gabunang kanyang natalo. Ang inihayag nitong istorya, nagdulot ng kagilagilalas na pakiramdam sa kanya. Ayon sa nilalang na yon, wala na silang madadatnan sa lugar ng kuba sa kadahilan ng isa-isa nang umalis ang mga kasama nito. Ang tanging naiwan sa kubo ay ang kubang kasalukuyang nagmamay-ari ng bertud ng agaras. Dagdag pa nito, kalakip ng malakas na kakayahan ng bertud ay ang itinatagong sumpa nito na kasalukuyang nagdudulot ng pagkasira sa katawan ng kanilang pinuno. Sinubukan na din nilang gamutin yon sa anumang paraan na kanilang naiisip pero sadyang napakalakas ng sumpa.
Tuwing hapon nagsusuka ng putik ang kuba at kapag gabi naman nagiging estatwa ito. Bumabalik lamang yon sa dati nitong anyo pagsapit ng umaga. Mariinding isinalaysay sa kanya ng gabunan na marami na silang isinakripisyo para lamang mabasag ang sumpang yun. Kabilang na sa mga inialay ng kanilang pinuno ay ang iilan sa kanilang mga mahuhusay na mandirigma. Yun din ang naging rason kung bakit kakarampot na pangkat na lamang ang pilit humaharang sa landas na kanilang tinatahak. Matapos naman yung marinig ni Tadag, muling bumalik sa kanyang memorya ang tungkol sa panggagambala sa kanya ng diwata ng kamatayan. Maaaring kaya yun nagpapakita sa kanya noon ay dahil sa siya ang naunang lapatan ng sumpa ng bertud ng Agaras. Laking pasasalamat na lamang niya dahil inihiwalay yun ni Tandang Ibok sa katawan niya. Dahil sa mga bagay na nalaman ni Tadag, kahit papaano gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Inaasahan niya kasi noon na kapag natalo na nila ang grupong iyon, tapos na ang kanilang misyon. Ang kinakailangan na lamang nilang gawin, puntahan ang kinaroroonan ng kuba at sapilitang kunin ang bertud na tanga nito. Lumipas pa ang ilang minuto habang pinag-iisipan niya ang susunod na plano ng kanilang grupo, narinig niya ang iilan sa mga tauhan niyang paisa-isang sumisigaw, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Dala ng kanyang pag-aalala, dali-dali naman niyang pinuntahan ng mga ito para tingnan ang mga nangyayari. Pagdating niya sa lugar, tumambad sa kanya ang mga tauhan niyang pilit sinusukol ang mga engkanto na halos singtaas ng puno. Inaasahan na ni Tadag na matataas na uri ng engkanto ang mga nilalang na yon, kung kaya't nagmamadali naman siyang pumunta roon para magbigay ng tulong. Subalit bago pa man siya makarating sa lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kasama, nasipat niya ang mga engkantong unti-unti nang pinupuluputan ng mga baging ang katawan ng mga ito. Habang humihigpit ang baging sa katawan ng kanyang mga kaibigan, nakapagtatakang hindi yun gumagalaw o nagpupumilit na kumawala man lang. Sinubukan din niya yung tulungan sa pamamagitan ng mga usal pero masyado nang huli ang lahat. Ang tanging nailigtas lamang noon ni Tandang Ibok ay isa sa kanyang mga kasamang nahulog sa abilidad ng mga nilalang. Paghugot ng mga engkanto sa baging na yan, bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Ang tanging naiwan sa lugar na kanilang kinaroroonan ay ang mga gamit ng mga ito, kagaya ng mga kalasag at punyal. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala nang nagawa itong si Tadag kundi ang mapaluhod habang umiiyak. Paglapit sa kanya ni Tandang Ibok, nanlulumo naman itong inilahad na hindi na nila kayang bawiin ang kanilang mga kasamang nawala. Naniniwala ang ermitanyo, isa yung uri ng patibong na maaaring inilatag ng kuba noong may lakas pa ito. Saan mang lupalok ang kinalagpakan ng kanilang kasama, paniguradong hindi na yun magtatagal. Dahil sa sinabi nito, napasigaw na lamang ng napakalakas itong si Tadag. Mahirap man para sa kanya na tanggapin ang pagkawala ng mga taong tinuturing na niyang pamilya, wala na siyang magagawa. Kung sinubukan pa nilang iligtas ang mga ito, magkakaroon lamang ng sapat na oras ang kuba para makapaghanda. Ayaw naman nilang mangyari yon, lalo pat lahat sila ang pagwawakas ng misyon, ang pinakahinihintay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa paligid, minabuti na nilang ubusin ang mga aswang at gabunan. Iniwasan na din nila ang lugar na yon sa paniniwalang meron pa rin doong nananatiling mga engkanto. Kapag kasi sinusubukan nilang tumapak sa lugar, nararamdaman nila ang biglaang pagdilim ng paligid. Habang naghahabol ng hininga itong si Tadag, dahan-dahan naman siyang itinayo ng mga kasama niya. Pag-alalay sa kanya ng nag-iisa niyang tauhan, hindi niya maiwasang mapahagulgul sa iyak
dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa kinaroroonan ng gabunang naglahad sa kanya ng istorya, hindi na din niya yun pinakitaan ng awa. Alam niyang nakapagbitaw siya doon ng salita, pero dala ng kanyang galit, napilitan na siyang patayin ito. Matapos niya yung gawin, agad namang naglakbay ang kanilang grupo patungo sa pinagtitirhan ng kuba. Abot tanaw na nila ang lugar na yon, kaya na may minabuti na nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Paika-ikaman itong si Tadag, pinilit niya ang kanyang sarili upang maipakita sa kanilang kalaban ang namuong galit sa kanyang katauhan. Pagdating niya sa payapang bakuran ng isang maliit na kubo, doon bumungad sa kanya ang kubang tulalang nakaupo sa tumba-tumba nitong silya. Nang magkatitigan sila, sinubukan pa nitong gumapang papaloob ng kanyang bahay, ngunit hindi niya na yun nagawa. Habang kinakaladkad ito papalabas ni Tadag, panay naman ang ginagawa nitong pagsigaw habang patuloy na umaangil. Pilit din yung nagpupumiglas mula sa kanyang pagkakahawak, pero masyado nang mahina ang katawan nito. Nang maiharap niya na yun kay Tandang Ibok, dali-dali namang pinasok ng tauhan niya ang kubo nito. Paglabas nito sa kubo, bitbit na nito ang kalansay ng isang babaeng matagal nang namatay. Halos buto na lamang ang natira dito, kaya na may hindi na nila makilala kung sino ba ang babaeng yon. Nalaman nilang babae ang bangkay, gawa ng bago yun makuha ng tauhan niya, nagkalat sa sahig nito ang mahaba nitong kulay puting buhok. Matapos naman yung masilayan ng kuba, labis-labis ang pagmamakaawa nito na huwag gagalawin ang bangkay na kanilang kinuha. Inutusan din sila nitong bigyan yon ng respeto, pero hindi na nila yon ninais pang pakinggan. Para sa kanila, anuman ang sasabihin ng kuba ay hindi kapani-paniwala. Masyado nang maraming pinagdaanan ng kanilang grupo, kung kaya't bawat isa sa kanila ay matinding nag-aasam na makapaghiganti dito. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap sa kanila ng kubang yon, hindi na nga nakapagpigil itong si Tadag. Pag-unday niya ng suntok sa dibdib nito, buong puwersa naman niya yung tinadyakan papalayo. Matapos yan, dahan-dahan niya yung nilapitan habang galit na galit ditong nagwiwika ng, "Sa tingin mo, meron pa kaming amor na makinig sa mga sinasabi mo? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang karamihan sa amin. Bakit? Noong nag-aagaw buhay sila at nawala, dininig mo ba ang mga hinaing namin? Hindi, di ba? Ano man ang nawala sa'yo, patas lang tayo. Huwag na huwag mong kakalimutan na mas malaki ang sakripisyo namin dito." Kasabay ng pag-wika ni Tadag ay ang dali-dali naman niyang pagbunot ng kanyang punyal. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapakita yun sa kuba na parabang matagal na niyang inaasam na mapatay ito gamit ang kanyang sariling kamay. Hindi naglaon, buong puwersa na ngang itinarak ni Tadag ang talim nito sa dibdib ng kuba na siyang naging sanhi upang kumalat sa lupa ang nangingitim na nitong dugo. Hindi pa siya nakontento. Hinati niya ang katawan nito at ipinakain sa mga alaga nitong hayop. Habang kumakalat sa lupa ang lasog-lasog na laman loob ng kuba, doon nila nakita ang bertud ng agaras na unti-unting umuusok. Matapos nila yung masilayan, inabisuhan naman siya ni Tandang Ibok na huwag nang hahawakan ang bagay na yon. Pagbalot ng matanda sa bertud ng itim na tela, sinelyohan niya ito sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Ang mga katagang ginamit niya sa pangselyo, merong kakayahang pabulukin ng bertud sa loob lamang ng 10 taon. Ginawa niya ito upang masigurong walang sino mang demonyo ang muli pang makakagamit sa bertud ng agaras. Para kay Tandang Ibok, sapat na ang nilikha nitong pinsala para yon ay katakutan at pangilagan. Matapos ang mga kaganapan,
Sinunog nila ang kuba kasama ng kubo nito. Bago nila nilisan ang lugar, sinigurado muna nilang natutupok na ang paligid. Sa pagsapit ng hapon, kampante na silang nagpapahinga, di kalayuan sa naaagnas na kubo. Habang nag-uusap sila, nagdesisyon si Tadag na hindi na siya babalik sa lupain niya. Ibinigay na niya ang pamamahala dito sa tauhan niya bilang pabuya sa paghihirap at sakripisyo nitong ginawa. Ayaw na niyang bumalik roon, gawa ng nasisiguro niya na hindi siya doon mabubuhay ng payapa. Bago sumapit ang hapon, nag-umpisa ng maglakbay pabalik ang kanyang tauhan. Nang sila na lamang ni Tandang Ibok ang natira, minabuti nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay para maipagpatuloy ang panibago nilang buhay.